On the sunken motorboat in Binangonan, Rizal. Ng mga naulila. For a thorough investigation over the tragic boat capsizing, Dismay and sympathy on the recent Rizal boat tragedy. tragic sinking of the motorboat MB Princess Aya, which claimed the lives of more than 20 passengers. After Rizal motorboat tragedy. Trahedya sa lumubog na motorbangka sa Binangonan. Dito sa Binangonan. Saan nga ba nagsimula ang mga ito? Ito ba'y isang hudyat ng kalikasan? Signos kung ito'y isang misteryong papangalanan o isang sakuna, dala ng isang nakasanayang kapabayaan. Tutukan ang kwento ng trahedya, pagkawala at pagtanggap sa realidad sa pagtuklas ng iisang hudyat sa di matapos-tapos na unos. Matapos ang 3 buwan na maganap ang trahedya sa Laguna de Bay, alamin natin ang mga agam-agam sa likod ng lumubog na bangka. Mahigit 3 oras ang biyahe mula Maynila, tinungo ng One Media ang bayan ng Rizal upang alamin ang kwento sa kabila ng unos. Ito ang Barangay Kalinawan, ang lugar kung saan naganap ang paglubog ng bangka. Bagamat palaisipan ang unos na naganap, tila ito'y isang kumpirmasyon sa mga pangitaing nagdaan. Yung isa pong nasa tubig po, parang may nakapapo siyang tao na nakaano po sa ilalim. Ginawa niya po. Yun po yata yung nadala po ng ospital na comatose po. May mga kumaway daw dyan, yung ano. May mga kumakaway daw, tapos dumuong daw yung bangka. Yung parang nagpapakita na daw, yung nangyari na yun. Yung mga eksperyensya ng mga nagbabangka, may kumakaway, pag doong nila wala naman tao. Yung buwan na yan, July, nangyari, yung mga medical student ng FEU na tumaob din ng bangka, 10 ang namatay doon. Parang puno po dyan, dati puro talaga minalubog po daw dyan. Yung kumakaway po tapos minsan may umiiyak po. Tuwing alas 12 po. Sa ilang dekadang pabugso-bugsong unos na naganap sa Laguna de Bay, isa si Mang Ramon, 40 taong bangkero sa ilog, ang nagbahagi ng mga haka-hakang naganap bago mangyari ang mga trahedya. May mamatay nga, hindi nga namin sahan. Yung alas 12 ng gabi, may ilaw ng malo, nagkakawayan, humingin sa polo. Maugong man sa bayan ng Binangonan ang ukol sa mga pangitain bago mangyari ang mga nagdaang unos. Ito ba'y isang misteryo lamang o bunga ng kapabayaang laganap sa lipunan? Andito tayo ngayon sa Barangay Hanosa kung saan madalas na mga nabiktima at namatayan dito nakatira. So hahanapin natin ngayon yung mga taong yun para pagtanungan natin kung ano yung nangyari after ng unos na sinasabi nila. Siya si Mang Alfredo, naulila ng kanyang kapatid na si Ninita matapos ang unos. Kamusta naman po yung nararamdaman nyo 3 buwan matapos nangyari? Medyo masakit po. Isa nangyari sa kapatid ko, talagang hindi ko halos kahit ako yung lagi walang kibo, hindi ko matanggap. Sa pagbabalik tanaw, kanyang isinalaysay ang kanyang mga huling alaala ukol sa kanyang kapatid na si Ninita. Ako, nasa laot din po ako, inabot din po ako ng sigwada sa laot dahil ako nangingisda. Kinakabahan nung mga araw na yun. So pagpagilid ko, nung dumaong nga ako, marami ng tao sa Pritil, may nalubog na daw bangka. Doon pumasok sa isip ko na baka nakasama yung kapatid ko dahil namili ng tela po lang yun. Bago ang pagkawala ng kanyang kapatid, nabahagi din ni Mang Alfredo ang mga nagdaang unos na kanyang nasaksihan. Kasi nung ako mga 1960s, mga 80s, namatay mga tiga-UP ron. May mga swimmer pa yun. Kaya nung mangyari nga yung pangyayaring yan, yung sabi ko nga po, yung trahedya pag talagang calamity ang hindi kayang kahit anong ingat pa ng driver. Hindi kayang salbangan ng buhay ng mga tao. Ngayon
Ngayon nandito tayo sa Barangay Kalinawan. Papunta tayo sa Pampang kung saan yung lumubog na bangka dati nakapwesto doon noong July 28. Titingnan natin dito. Dito tayo. Dito sa Pampang na to nakapwesto yung lumubog na bangka. Dati dito sa Barangay Kalinawan meron pang biyahe papunta sa Barangay Talim. Ngunit bago pa man makarating sa Hanosa, napansin ko ang malaking kaibahan ng port ng Talim Island magmula naganap ang unos. Gaya ng mabusising pag-aasikaso sa listahan ng mga pasahero sa pamamagitan ng paglilista sa lahat ng ito sa manipesto. Kumpara noon, ang bawat isa ngayon ay may suot ng life jacket habang sinisigurado ng Coast Guard na sakto ang bilang ng pasahero sa kapasidad ng bangkang sasakyan. Malayo man sa naratibo ng dating investigasyon kung bakit naganap ang unos, naging isang kumpirmasyon ito na ang trahedya ay maaaring iwasan sa pagsunod sa tamang patakaran. Isipin man natin na ang nakaraan ay hindi na pwedeng balikan, ang mga impormasyong naroon ay maaaring maging gabay sa pagtanggap ng katotohanan. Sa mga pagdinig na nagdaan, bukod sa lampas na bilang ng pasahero, napatunayan na ang paglubog ng bangka ay dahil sa kapabayaan ng otoridad ukol sa nararapat na inspeksyon at pagsasawalang bahala sa badya ng sama ng panahon noong ika-27 araw ng Hulyo. Sa aking pagbabaybay, upang malaman ang katotohanan at bahagi ng karanasan ng mga naninirahan malapit sa isla, personal sa akin na ang impormasyon sa bawat naganap ay malaking bagay upang mahilom ang kalagayan ng lipunan. Sa ating bansa, isa lamang ang insidenteng ito sa maraming pangyayari ng maritime accidents. Ayon sa pagsasaliksik noong taong 2022 ng Maritime Industry Authority o Marina, ang pagtaob ng bangka, kalumaan ng material nito, at epekto ng sama ng panahon ang siyang madalas na dahilan ng mga unos sa karagatan. Sa isang proyektong iminungkahi ng Japan International Cooperation Agency sa Pilipinas, ang pagpapalit sa mga bangkang naluluma, pagpapanatili sa mga navigational aid facilities, matinding kooperasyon ng Philippine Coast Guard o Pamahalaan at Transportation Company ay bahagi ng mga paraan upang masigurado ang kaligtasan ng mga mangingisda, bangkero, at mga pasahero. Lubhang isa itong mas malalim na hudyat upang aksyonan ng pamahalaan ang tunay na kailangan ng pamayanan. Misteryo man para sa karamihan o trahedyang kanilang mistulang walang katapusang nararanasan, katotohanan lang ang siyang magbibigay ng daan upang malaman na ang hudyat ng unos ay nararapat na hindi lang manatiling kwentong bayan, ngunit isang pangyayaring kinakailangan pagtuunan para sa mga biktimang nasawi sa trahedya, pamilyang naiwan ng mga namayapa at mga mamamayang umaasa sa kakarampot na salapi sa kanilang buhay sa Laguna de Bay. Panalangin nila'y matuldukan na ang kalunos-lunos na trahedya para sa mga namayapa at patuloy na lumalaban sa totoong hamon ng buhay. Kaya ngayong undas, mistulang iisa ang panawagan nila sa nasa itaa, naway gamitin ang kanilang buong lakas na wakasan ang katiwaliang laganap at bigyang sapat na gabay sa buhay ang mga naghihikahos bago pa man makita ang totoong hudyat ng unos.